tortured soul shall find rest beyond the river. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. O my soul, praise him, for he is thy help and salvation. All ye who hear, now to his temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shelters thee under his wings, yea, so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires e'er have been granted in what he ordaineth? Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercy here daily attend thee. Order anew. 7 o'clock na po. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Tayo po ay nagkakatipon every other Thursday. Palaging kagalakan ang kayo ay makasama namin. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Halina po at sabay-sabay nating tunghayan isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon, palagi tayong may mga bisita. Salamat po sa inyo, aming mga kapatid, na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, bagong kakilala, classmate, at katrabaho. Kaya hamon ko po sa inyo kung kayo po ay bisita tonight, kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa na rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Maaari nyo rin pong mabalikan at mapakinggan ang ating mga nagdaang gawain. Meron po tayong Facebook group. Pinopost po natin dyan. Ang pangalan ay C4 Hope Meetings Group. Kung kayo po ay hindi pa kabilang, kayo po ay mag-join. Pwede nyo pong i-type kung kayo po ay may mga comment, kung kayo po ay may katanungan. Maaari din po naming sagutin yan. Even your prayer request, kagalakan po na isama namin kayo sa aming mga pananalangin. Palagi po tayong nagkakaroon ng breakout sessions. Kung kayo po ay free, mamaya after po ng gawain ito, tayo po ay magkakaroon ng breakout sessions. Kaya mangyari po na magpaiwan po kayo at mag-join, makipag-sharing time po kayo. Palagi po tayong nagsisimula sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ang familiar verse po sa atin, sinasabi sa aklat ng Hebreo, kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po, hinihilingan ko po ang ating C4 Chairman, Kuya Johnny Mabilangan, para po sa pagbati. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. In behalf of Mission Department po sa pangunguna po ng ating PLito, pagbati po mula sa C4, ang Christ the Cornerstone Christian Communities. Sa kagalakan po sa aming komunidad ang inyong presensya at maraming salamat po sa ating Panginoon na sa atin po ay nagbibigay ng kalakasan at patnubay sa araw-araw. Nawa po makasmo po tayo ng patuloy na kapayapaan at biyaya sa kanyang mga salita na ipapahayag po sa gabi ito. Ganun po sa magiging patotoo ng isa nating kapatid. Po. Nawa mapalakas po tayo sa mga katotohanan na ating mapapakinggan. Muli, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Kuya Johnny, sa iyong pagbati. Sa pagkakataon po ito, nais ko pong ibahagi. Ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities
presentation, and experience. At ang C4 Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya wala po kaming ibang dalangin, kundi ang bawat isa sa inyo ay mahamon ngayong gabi. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-awit sa ating Panginoon. Kung alam niyo po, sabay-sabay po nating awitin, laging sa akin si Jesus. Di mula sa mundo, kapayapaan ko, ito'y kaloob ni Kristo. Kahit na dumagsa ang mga pagsubok, puso ko'y mapayapang lubos. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siyang ako'y sa iyo kailan pa man. O banal na diwa, dulot mo'y katyakang kay Kristo'y may kaligtasan. Buhay ko'y lalago sa iyong kalinga at magbubunga ng sagana. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siyang ako'y sa iyo kailan pa man. Ang pag-ibig ng Diyos ang laging tatanglaw sa akin sa araw-araw. Ako'y iingatan hanggang sa masapit ang kanyang tahanan sa langit. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siyang ako'y sa iyo kailan pa man. Salamat sa napakagandang mensahe ng inyo. Tunay na hindi niya tayo iniiwan, palaging nasa sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon naman tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan natin ang patotoo ng isa nating kabataan kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Sophia Persil at susundan ng Ministry Through Song ni Ashley Aguinaldo. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ranger Sophia. Kabilang sa Kristiyanong komunidad ng C4. Kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan may Diyos na manlilikha at may karapatan sa ating buhay. Na siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao. At ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ito ay katotohanan at napagliligtas. Wala pa sa pagkabata, ay nababahagi na po kami ng salita ng Diyos ng aking lolo na isa ding ganap na mananampalataya. Lumaki po akong palasimba tuwing linggo kasama ang aking lolo.
Bagamat ako po ay nakakasimba at nakakarinig ng salita ng Diyos, subalit hindi ko po ito nauunawaan at hindi po din sineseryoso. Siguro po dahil sa ako ay bata pa at panay laro lang ang alam. Noong ako naman po ay nasa ika-4 na baitang na, natuto rin po kong magmura ng palihim at sumagot sa aking ina at sa aking lola. Dahilan na na-impluwensyahan na po ako ng aking mga kaibigan. Tagal rin po akong nahinto sa pagsisimba dahil naging abala sa mga makamundong bagay. Dahilan na rin po na lagi po akong iritable at dumadalas po ang pagsagot sa aking ina, lalo na sa aking lola. Dahil doon, madalas po ako mapagsabihan ng aking lola at tita at nagtatampo rin po ako naiinis dahil ayaw ko rin pong pinagsasabihan dahil feeling ko po ay pinapahiya po ako at pinagagalitan. Pero napakabuti po ng Diyos, hindi po ako hinayaan sa ganoong kalagayan sa patuloy na Bible study po sa amin. Unti-unti ko po nauunawaan at bubuksan po ang aking isip sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng aking lolo pati na rin po sa aking tita Richie. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sila ay ginamit upang aking maunawaan ang sinasabi ng kanyang salita. Laking pasasalamat ko po na binigyan ako ng Panginoon ng bagong puso at isip kung saan ay mayroong pagpakumbabang sumunod at magpasakop. Hindi po madaling sumunod at masasabi ko pong mahirap po talagang talikdan at iwan ang mga bagay na gawin natin at nakasanayan na hindi po nakakalugod sa Panginoon. Pero dahil sa habag at biyaya po ng Diyos, ito ay na-overcome ko na po. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon, sa C4 community, sa mga tagapanguna at sa kapatiran na nagtuturo at nagpapadama ng pagmamahal. Marami na din po akong natutunan dahil sa mga aral na ginagawa at sa one-on-one mentoring upang kami ay patuloy na lumago sa salita ng Diyos. Sabi nga po sa Hebreo 12:11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dalangin ko po na gamitin ng aking patotoo na ito upang magbigay ng hamon at pagpapala sa inyo at sa lahat ng nakapakinig. Pumuhay po tayo nasa ilalim ng presensya ng Diyos. Nagpapasakop sa otoridad ng Diyos at namumuhay tuwina para sa kapurihan lamang ng Diyos. Soli Deo Gloria. Panginoon, ako'y lumalapit. May pusong
maraming salamat sa ating mga kabataan, Sophia and Ashley, sa inyong mga buhay na ginagamit upang magpatotoo tunay na nakakahamon at maging sa handog na awit. Ngayon po ihanda natin ang ating puso at isip sa pakikinig ng mensahe. Ihahatid ng kanyang lingkod, Brother John Jeff Makayan. Magandang gabi po sa bawat isa. Isa pong kagalakan ang patuloy na magamit para po sa paglilingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga salita. Una po sa lahat, pinapasalamatan natin ang naging patotoo ng ating kapatid, Ate Sofia, at doon din po ang pag-awit ni Ate Ashley. Maraming salamat sa inspirasyon na inyong dulot sa bawat isa sa pamamagitan ng pagpapagamit ng inyong talento para sa kalawalhatian po ng ating Panginoon. Ngayong gabi, bago po tayo dumako sa ating paksa, tayo po munang dumulog sa isang panalangin. Ilagak po natin ang ating sarili sa pananalangin, unawain na tayo po ay nasa banal na presensya ng ating Panginoon. Tayo pong manalangin. Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba. Wala kaming masasabi, Panginoon, kundi tunay na ikaw po ay dakila sa buhay ng bawat isa sa amin. Ranas po namin ang iba't ibang mga pagsubok, ang iba't ibang mga hirap, Panginoon, iba't ibang mga suliranin. Sa kabilang banda, ranas din po namin, Panginoon, ang iyong habag, ang iyong pong pagkilos, ang iyong pagtulong sa bawat isa sa amin. Tunay, Ama, na kami walang kabuluhan at kami laging bagsak. Ngunit sa pamamagitan mo, kami po ay nagkakaroon ng kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin para po sa nagdaang mga araw ng sanbuong linggong ito. Salamat po, Panginoon, sa karunungan, kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ama, ngayong gabi, amin pong kinikilala na ikaw po ay makapangyarihan at kami naman po, Panginoon, ay palaging meron pong mga kakulangan sa aming mga sarili. Meron po kaming kahinaan. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo para po sa aming dalangin, para sa aming mga kapatid na sa mga oras na ito, Ama, ay nasa kanilang mga tahanan na maaaring dumaranas ng iba't ibang mga suliranin, mga pagsubok, karamdaman, Panginoon, financial na suliranin, suliranin, Panginoon, sa kanilang pamilya at sa iba't ibang pang mga aspeto. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo para po sa katugunan at kalutasan ng mga suliranin na ito sa buhay ng bawat isa sa amin. At nang sa ganun, Ama, patuloy po namin maranasan, makilala ang iyong banal na kapangyarihan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, kami po ay muli nagtatangka na unawain ang iyong mga salita. Alam po namin, Panginoon, ito po ay hindi magkakaroon ng kaganapan kung wala, Panginoon, ang iyong pagsama, ang pagtuturo ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, kami po ay sumasamo. Natulungan mo kami ngayong gabi para po sa pagkaunawa sa iyong mga salita. Ikaw po ang siyang matanghal sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Bilang pagpapasimula po, tayo po ay tutunghay sa ating teksto para ngayong gabi. At ito po ay matutunghayan sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 12, mga talatang 32 hanggang 34. Ito po ang siyang ating pagbubulayan ngayong gabi. Nawa magkaroon po ng inspirasyon ng bawat isa mula sa bawat teksto nating mababasa para sa paglago ng ating spiritual na pamumuhay. Hayaan niyo pong basahin ko sa salin ng Magandang Balita Biblia. Lucas, Kabanatang 12, mga talatang 32 hanggang 34. Ito po ang nasa saad. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Hayaan niyo rin po na basahin ko sa salin sa Ingles. Ito naman po ay hango sa salin ng NIV. Luke chapter 12 verse 32 to 34. Ito po ang nasa saad. Do not be afraid, little flock,
for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Pagpalain po ang pagkakabasa sa kanyang mga salita. Ang ating pong paksa ngayong gabi ay patuloy na kaugnay ng ating buwan ng tema, Sovereignty of God Expressed in His Glory. At kapag ka po napag-uusapan natin ang patungkol sa glory of God, pag napag-uusapan po natin ang tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos, isa po sa mga masasabi nating maaaring sumimbolo dito ay ang kanyang kaharian. Atin pong nababatid na ang atin pong kinikilalang Diyos ay meron pong taglay na sariling kaharian. At ito po ay simbolo ng kanyang kaluwalhatian. Ngayon po, ang ating pansamantalang mundong ito, dito sa pansamantalang mundong ito, meron din pong iba't ibang anyo ng kaharian at mga pamahalaan. At kung ating pong susuriin ang kasalukuyang panahon, isa po sa mga agam-agam, isa sa mga suliranin, isa po sa mga ikinatatakot ng marami ay ang mga usapin patungkol po sa mga digmaan ng iba't ibang kaharian, ng iba't ibang mga bansa. Batid po natin na sa ngayon ay marami po na mga bansa ang nakikipagdigmaan sa isa't isa. Nababasa po natin sa internet, napapanood po natin sa telebisyon, nababasa din po natin sa social media. Batid po natin ang katotohanan ito. At marami pagkakataon na dahil po dito ay nagdudulot ito ng takot sa mga nakaririnig. Takot, pagkabalisa. At kung pag-usapan po ay digmaan, hindi po ito bago pagdating po sa ating bansa sapagkat mismo ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas, sa kasalukuyan ay may hinaharap na kahalintulad na suliranin bagamat hindi pa naman po humahantong sa digmaan. Pero alam po natin na tayo ngayon ay mayroong sigalot sa bansang China sapagkat meron po tayong karagatan na kanilang pilit na inaangkin. Dahil po dito, marami sa atin ang nag-aalala na kapag ito ay lumala, ay magdulot pa ng mas malaking suliranin. Ganun din po kapag ang usapan natin ay digmaan, pananakop, muli hindi po bagay ito sa Pilipinas sapagkat sa Pilipinas, alam naman po natin sa kasaysayan na tayo po ay minsan na ring mga nasakop ng mga bansa na mas makapangyarihan sa atin. Nandyan po ang pananakop mula sa Espanya. Nandyan po ang pananakop mula sa Amerika maging sa Japan. At noon pong mga panahon na iyon na ang ating bansa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang bansang dayuhan, ang ating pong mga ninuno ay gumawa ng kaparaanan upang tayo po ay magtamo ng kalayaan. At marami pong iba't ibang kaparaanan na ginawa ang ating mga ninuno. Una po ay sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Nandyan po si Jose Rizal, ang ating dakilang bayani, na kung saan gumamit siya ng tinta, ng pluma, ng papel para po ipahayag ang kanyang adikain para sa kalayaan ng ating bansa. Meron din naman pong mga mas pinili ang gumamit ng dahas. Nandyan po si Bonifacio, ang Katipunan at ang iba pa na mas piniling gumamit ng baril, gumamit ng bolo, ng itak para po sa pakikipaglaban sa ating, para sa ating kalayaan. Ngunit alam niyo po mga kapatid, mayroon pong isang pinakamahalaga at masasabing isa sa pinakamatalinong hakbang na ginawa ang ating mga ninuno upang tayo po ay magkaroon ng ganap na kalayaan. At yun po ay ito. Ang ating po mga ninuno ay nag-adhika at nagpasimula, nagtatag ng kanilang sariling pamahalaan. Sila po ay nagsagawa ng iba't ibang mga hakbang upang magkaroon ng sariling pamahalaan, gobyerno ang Pilipinas. Bakit po nila ginawa ito? Sapagkat sila ay naniniwala na kapag ang isang bansa ay mayroong sariling pamahalaan, then meron din silang kalayaan. Magkakaroon sila ng isang kalayaan na kung saan sila ay magiging ligtas mula sa kamay ng mga dayuhan. Kumbaga, meron silang magiging sariling tagapagtanggol at yun ay ang kanilang sariling pamahalaan. So in some sense, ibig sabihin po para sa kanila, kapag meron kang sariling kaharian, kapag meron kang sariling pamahalaan, may sariling gobyerno, ikaw ay mayroong kalayaan at ganun din, ikaw ay ligtas mula sa kamay
ng mga dayuhan. Ngayong gabi po, ang ating pong binasa ay isa sa mga pangangaral ng ating Panginoong Kristo patungkol po sa magandang balita. Ano po? Ang ating Panginoong Kristo ay naparito sa lupa hindi lamang para mamatay at muling mabuhay. Naparito din siya sa lupa para magturo. At ang kanya pong ang pinakapuso ng kanyang pahayag ay ang patungkol sa magandang balita. Ngayon po, ano po ba itong magandang balita na tinutukoy natin? So alam po natin na kapag sinabing magandang balita, ito ay patungkol sa ating kaligtasan. Kaligtasan na ating natamo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pananampalataya sa ginawang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung aral ng mga apostol. Ito po yung aral na ipinapangaral doon mula sa aklat ng mga gawa maging sa mga sulat ng ating mga apostol. Pero ito pong pahayag na ito mismo, ito pong katotohanan ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay nagmula mismo sa bibig ng ating Panginoon. Atin pong bigyang pansin yung nakasaad sa aklat ng Lucas, Kabanatang 24, mga talatang 44 hanggang 47. Ano po? So atin pong basahin, ito po ay mula sa bibig mismo ng ating Panginoong Kristo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat madupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Napakagandang verse po nun, napakahalagang verse po nun, verse 45. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. So therefore, hindi po pala naunawaan ng mga apostol yung magandang balita sa pamamagitan lamang ng kanilang sariling karunungan. Meron pong naunang ginawa ang Diyos at yun po ay ang pagbubukas ng kanilang mga isip. Sapagkat kung hindi bubuksan ng kanilang mga isip, hindi rin mauunawaan ang katotohanan ng magandang balita na nasasaad sa kasulatan. Verse 46, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at namatay ang Kristo at pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Ito po yung nasa kaisipan ng mga apostol. Ito po yung aral na tinanggap ng mga apostol mula kay Kristo. Nasaad po sa aklat ng Lucas at nangyari po ito bago po umakyat sa kaharian ang ating Panginoong Kristo. At ganun din, nangyari po ito matapos yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ganun pa man, bigyang pansin po natin yung sunod na bersikulo. Ito naman po ay nakasaad sa aklat ng Marcos, Kabanatang 1, talatang 14 hanggang 15. Ito rin po ay ang magandang balita. Sangayon po sinabi ng Panginoong Hesus, nang binilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya't magsisi na kayo't talikuran ang inyong kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. May isa pa pong verse, hindi lamang po naisaad sa ating slide. Ito po ay nasusulat sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 4, talatang 17. Ano po ba yung nasasaad sa Mateo, Kabanatang 4, talatang 17? Ito po ay pagpapasimula ng pagtuturo ng Panginoong Hesus bilang pagpapatuloy din ng ministeryo na naputol noon pong dinakip ng mga Pariseo ng hari itong si Juan Bautista. Sabi po sa chapter 4 verse 17 ng Mateo, magmula noon inangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So hopefully napansin po natin yung medyo kaibahan doon po sa mga pahayag. Doon po sa pinapangaral ng Panginoong Kristo sa mga apostol, matapos siyang mamatay at muling mabuhay, sabi niya, ang magandang balita ay ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na magdudulot ng kapatawaran ng kasalanan. At ito po ang ipinapangaral ng mga apostol. Ganun pa man, dito po sa verse
14 to 15 ng chapter 1 ng Marcos, maging sa Mateo chapter 4 verse 17, ang mabuting balita na ipinapahayag ng Panginoong Jesucristo ay ito: malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Magkaiba po ba ang dalawang ito? Ang sagot po ay hindi. Hindi po nagkakaiba yung pangangaral ng Panginoong Jesucristo doon sa 4 verse 17 ng Mateo, doon po sa aklat ng Lucas. Ano po, hindi po sila nagkakaiba. Bigyan pansin po natin yung nasa Colossus chapter 1 verse 12 to 13 upang makita po natin yung ugnayan ng pangangaral ni Kristo nung simula ng kanyang ministeryo at ng kanyang pahayag matapos yung kanyang kamatayan. Sabi po sa Colossus chapter 1 verse 12 to 13, ito po yung magandang balita. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian. Doon po sa Mateo 4 kanina, sabi ng Panginoong Jesucristo, malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Yun ang magandang balita. At sabi dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat na sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So dumating na ang kaharian ng langit para sa mga minamahal na anak ng ating Diyos. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sapagkat sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito naman po yung nagre-reflect doon sa magandang balita na ipinapahayag naman ng mga apostol. So hindi po sila nagkakaiba. Kung meron ng pagkakaiba, yun po ay yung point of time lamang kung kailan sila pinahayag. Pero yung pahayag po ng mga apostol ay ang siyang katuparan ng ipinapangaral na magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po natin binibigyan pansin ng mga verse na ito? Sapagkat nais ko pong makikita ng bawat isa ang patungkol po sa konsepto ng kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Sabi ko nga po kanina, isa sa mga nagiging o sa mga maaaring maging simbolismo ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang kanyang kaharian. At sa sino man na tumanggap at sa sino man na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa sino man na mayroong pananampalataya sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay, sila ay mga anak na ng Diyos at mga kabahagi na sa kaharian ng langit. Yun po ang ating tunay na tirahan. Tayo po ay mga estranghero lamang sa mundong ito. Ngunit, nung panahon po na ito, panahon po na nangangaral ang Panginoong Jesucristo sa aklat ng Mateo, Lucas at Juan, maging sa aklat ng Marcos, ang mga Hudyo ay tila ba mayroong kaibang interpretasyon pagdating po sa kaharian ng langit. Naging napakaliteral ng kanilang pakahulugan patungkol po sa kaharian ng langit. Matagal na po nilang iniintay ang Mesiyas, matagal na nilang iniintay ang Kristo. Bakit? Sapagkat sila ay naniniwala na sa pagdating ng Mesiyas at ng Kristo ay muling maitatagag ang kaharian ng Israel. Yun po yung kanilang interpretasyon sa pangangaral ni Kristo. Isang magandang balita para sa kanila na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pero ang pagkaunawa nila, ito ay ang muling pagka-restore ng kaharian ng Israel. Bilang patunay, meron pong mga instances sa Biblia o instances na nasaad sa Biblia na kung saan may mga taong nagtatanong kay Kristo kung kailan niya i-restore muli ang kaharian ng Israel. Bigyan pansin po natin, kung hawak po natin ang ating mga kani-kaniyang Biblia, maaari niyo pong buklatin sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 1 at Kabanatang 1, talatang 6. Sabi po doon sa Acts chapter 1 verse 6, ito po ay bago umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? So muli, ito po yung kanilang interpretasyon sa kaharian ng langit na tinutukoy ni Kristo. Ang akala nila, o ang inisip nila, ang tinutukoy ni Kristo ay ang kaharian ng Israel na muling matatatag sa panahon nila. Ganun din naman, noong panahon na ang Panginoong Jesucristo ay may nakasabay sa paglalakad, patungo po sa daan ng Emmaus, Lucas chapter 24, verse 19 to 21. So ano po ba yung nasa saad dun sa Lucas 24, 19 to 21? Sabi po dito, anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari
at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Verse 21, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Ito po yung kanilang pagkaunawa sa kaharian ng langit na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. Again, ito po ay napakagandang balita para sa kanila. Bakit? Sapagkat alam naman po natin sa kasaysayan ng Israel, ilang ulit na silang nasakop ng iba't ibang bansa. Tila ba katulad lamang ng Pilipinas na minsan na rin mga nasakop ng iba't ibang lahi. Ang Israel ay nasakop na ng Assyria, nasakop ng Babylonia, ng Persia, at ng panahon ng Panginoong Jesucristo, sila ay nasa ilalim ng pananakop ng imperyo ng Roma. At walang ibang hinahangad, walang ibang ninanais ang mga Israelita, ang mga Hudyo, kundi ang makaalis sa pananakop na ito. Bakit nga ba? Bakit nga ba nila gusto makaalis sa pananakop ng mga Romano? Ganung ang imperyo ng Roma ang siyang tinuturing na pinakamakapangyarihan o isa sa mga pinakamakapangyarihang imperyo nung mga panahong iyon. Hindi ba kung kabilang sa imperyo ng isang makapangyarihang imperyo, hindi mo na naisin na umalis pa dito. Pero bakit ang mga Hudyo, sa kabila ng kalayaan sa pananampalataya na pinagkaloob ng imperyo ng Roma, sapagkat sila ay namumuhay sa teokrasya, namumuno ay ang kanilang mga espiritual na tagapanguna, ay nagnanais pa rin na umalis at makalaya sa imperyo ng Roma. Yun po ay dahil po sa mga praktikal na kadahilanan. Sila po ay nakararanas ng pang-aapi, sila ay nakararanas ng kahirapan, sila po ay lubog sa utang ng mga panahon na iyon. Sila po ay takot. Maaaring hindi lamang imperyo ng Roma ang nakararanas nito. Alam ko po sa panahon natin ngayon, sa mismong oras na ito, marami po sa atin na mga nakikinig ngayon ang nakararanas din ng ganitong mga suliranin. Nakararamdam tayo ng pagkaapi. Nakararamdam tayo ng kahirapan. Madami sa atin, lubog sa mga pinansyal na suliranin. At ganun din, marami po sa atin ay takot. Bakit nga po ba nabanggit dito na ang mga Hudyo ay lubog sa utang ng mga panahon na iyon? Yun po ay sapagkat ang dami po nilang binubuwisan. Binubuwisan po nila ang imperyo ng Roma at hindi lamang po basta buwis, napakalaking buwis ang kanilang binibigay dito. Binubuwisan din po nila ang emperador. Ganun din, sila ay nagbubuwis din sa templo. At ang mga ito po ay hindi optional but instead obligasyon. Kailangan po nilang gawin sa ayaman po nila o hindi. Kung kaya naman napakahirap mamuhay bilang isang Hudyo nung panahon na sila ay nasa ilalim ng imperyo ng Roma. Naunawaan po natin kung bakit sila gano'n na lamang ang pagnanais na makaalis sa kanilang pananakop. Muli, ngayong gabi, ang ating pong magiging paksa ay ito. Fear not, God is with us. Kung atin pong i-reflect ang ating sariling katatayuan sa katatayuan ng mga Romano noon, ano nga po ba kaya ang ating magiging emosyon, damdamin sa ating kasalukuyang kalalagayan? Marahil tayo din ay matatakot, mabubuhay sa takot dahil sa pagkakaranas ng hirap sa ating pamumuhay. At ngayong gabi, nais po natin na muling bigyang encouragement ang bawat isa sa pamamagitan po ng katotohanan na tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang kanyang mga hinirang, tayo bilang kanyang kawan, ay hindi nag-iisa. Sapagkat kasama po natin ang Panginoon. Ito po ay isang napakapayak, napakasimpleng mensahe. Ganun pa man, marami po sa atin ang nakalilimot dito sapagkat marami sa atin ang mas na-overwhelm sa mga usapin sa mundong ito. Again, fear not, for God is with us. At para po atin itong maunawaan, atin pong balikan yung atin pong teksto. Hinihikayat ko po ang bawat isa na tagapakinig ngayong gabi na buksan muli ang kanilang mga Biblia sa atin pong teksto, Lucas chapter 12, verse 32 to 34. At dito po sa ating tekstong ito po ay nakapaloob sa aklat po ng Lucas, particularly sa kabanatang 12. Alam niyo po dito sa Luke chapter 12, dito po tayo makaka-encounter ng napakadaming encouragement patungkol sa pahayag na fear not. Ano po? Kasi alam ng Panginoong Jesucristo
Noong mga panahon na iyon, ang kanyang mga kausap ay takot. Ang kanyang mga kausap ay nababalisa dahil sa kanilang katatayuan, dahil sa kanilang kalalagayan. At isang encouragement para sa kanila ang marinig ang mga salitang fear not. Huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Bigyang pansin po natin yung Luke chapter 12 verse 4 to 6. Luke chapter 12 verse 4 to 6 na kung saan sabi dito, fear not those who kill the body, fear the Lord. Sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin higit pa rito. Sasabihin ko sa inyo kung sinong dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Bakit po sinabi ng Panginoong Kristo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin higit pa rito. Muli, sapagkat sila ay nasa ilalim ng isang masamang pamumuno. Sila ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Pariseyo na nauna na tiniligsan ng Panginoon doon sa chapter 11 ng aklat ng Lucas. Muli, akin pong hinihikayat ang bawat isa na bigyan pansin ng kanilang mga aklat. Bigyan pansin po natin yung nakasaad sa aklat ng Lucas chapter 11 verse 37 to 54. Atin pong mabilis na basahin ang medyo mahaba na bahaging ito ng teksto. Ano po? Ito po ay isang pangyayari kung saan tiniligsan ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseyo. Lucas chapter 11 verse 37 to 53. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay naiyahan ng isang Pariseyo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang Pariseyo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga Pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Again, ito po yung mga leader ng mga Hudyo. Pero ang tingin sa kanila ng Panginoong Kristo, sila ay puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kahabag-habag kayong mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang pantimpla sa pagkain, ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Dapat lamang nagawin ninyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahalaga pang bagay. Verse 43, kahabag-habag kayong mga Pariseyo, may hilig kayo sa mga upuang pandangal sa mga sinagoga, at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palengke. Kaya't kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, na nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan. From verse 45 to 53, ganoon din po yung esensya ng mga pangungusap ng Panginoong Kristo. Pagtuligsa sa mga Pariseyo. Siguro naman alam po natin, hindi po pwedeng may pangaral ng Panginoong Kristo na huwag matakot kung siya mismo ay takot. Ano po? At itong kanyang ginawa sa verse 37 to 53 ay isang napaka-tinding pangyayari. Kasi po ang kanyang sinasawata ay ang mismong mga tagapanguna. Hindi lamang ng kaharian, kundi ng spiritual na nakatatayuan ng mga Hudyo. Ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan is itong tuturing itong isang malaking pagkakamali ng mga tao noon kapag sinilang mo ang mga tagapanguna ng templo. Pero hindi nag-alinlangan ng Panginoong Kristo, ito ay kanyang ginawa. At matapos niyang ginawa, ito ay kanyang itinuro. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ang katakutan ninyo ay pumapatay ng kaluluwa. Sinasabi po ba natin na huwag tayong sumunod sa mga tagapanguna? Hindi po. Hindi po natin sinasabi na tayo maging suwail sa ating mga tagapanguna. Ang sinasabi po natin ay matutunan na tayuan ng sinuman ang kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi ang kung ano ang kalooban ng tao. Mamaya, bibigyan pansin po natin yan sa mga puntos natin sa Lucas chapter 12 verse 32 to 34. Pangalawa po, sa fear not na pwedeng makita sa Lucas chapter 12 ay fear not to testify for Christ.
verse 8 to 12. Sabi po doon, Lucas chapter 12 verse 8 to 12, sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Kapag kayo dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga pinuno at ng may kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Kung dun sa unang fear not ng Panginoon ay ang huwag matakot sa mga masasamang tagapanguna, ang ikalawa po niyang fear not ay ang huwag matakot na magpatotoo po tungkol kay Kristo. Bakit? Sapagkat kapag kayo nagpatotoo tungkol kay Kristo sa mga panahon na iyon, ikaw ay ititiwalag sa sinagoga, ikaw ay ititiwalag sa Judaismo. Tatanggalin ka sa Judaismo. At ano bang ibig sabihin kapag tinanggal ka sa lihiyang ito? Ibig sabihin, hindi ka rin kasali sa teokrasya. Kasi ng mga panahon pong yun, ang mga Hudyo ay merong theocracy na kung saan sila ay namumuno, ang namumuno sa kanila ay mga espiritual na tagapanguna. So isang malaking isang maling hakbang yung ikaw ay umalis doon sa isang organisadong sistema. Kasi kapag ikaw umalis doon, maaaring maging kapalit nito ay ang iyong katatayuan sa buhay. At nabasa po natin yan. Marami pong mga pinagaling ang Panginoong Kristo, ang mga alagad. Tinanong sila ng mga Pariseo at ang mga pinagaling na ito ay hindi itinakwil yung ginawa sa kanila ng Panginoong Kristo. Ano nangyari sa kanila? Sila po ay itiniwalag. Dito po, fear not to testify for Christ. Alam po natin na itong si Pedro ay minsan na naikaila ang ating Panginoong Kristo. At maaari na ito po ay isa sa mga patuloy na gumugulo sa kanyang isipan ng mga panahon na iyon. Kasi sabi ng Panginoon, kapag ikinaila mo ang anak ng tao, ikakaila ka rin niya sa harap ng mga anghel ng Diyos. Kung kahit maunawaan po natin kung bakit gano'n na lamang ang kapigatian ni Pedro nung mga panahon na siya ay nagkasala sa Panginoon. Pero mahabagin po ang Diyos kay Pedro sapagkat sa pamamagitan ni Kristo ng kanyang panalangin, siya ay na-restore sa pananampalataya. Isa pong dapat bigyan pansin, yun pong sinasabi niya sapagkat sa mga oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung anong dapat ninyong sabihin. Isa pong nakalulungkot na bagay, isa pong nakalulungkot na pangyayari sa mga iglesia ngayon, hindi na po sila nag-aaral. Bakit? Sapagkat sila ay nabulag sa isang aral na kung saan sinasabi na pwede kang mangaral sa pamamagitan lamang ng mga revelasyon ng banal na Espiritu, sa pamamagitan lamang ng mga manifestasyon sa utak ng banal na Espiritu. Meron po tayong mga napapanood na tagapangaral, sasabihin nila, ito ang sinabi sa akin ng Panginoon, ito ang napanaginipan ko kagabi, ito ang sinabi sa akin ng Panginoon, narinig ko siya sa aking puso, and so on. Tandaan po natin, walang ipangangaral kung walang pag-aaral. Hindi po nangangahulugan dito na kapag ikay mangangaral, ikay magte-testify, ay hindi ka mag-aaral, hindi ka maghahanda. Sa halip, binibigyan pansin lamang po dito na hindi po dapat tayo matakot kapag tayo ay humaharap sa mga pagpapatotoo patungkol kay Kristo, sapagkat hindi po tayo nag-iisa. Nandoon ang banal na Espiritu. Hindi po natin siya maririnig audibly. Hindi po siya magsasalita sa ating mga tenga. Pero meron po siyang mga salita na ipapaalala sa atin. Meron po tayong mga napag-aralan mula sa kanyang mga salita na kanyang muling ipapaalala sa atin at ito ang siyang ating magiging instrumento, sandata para po sa pagpapatotoo patungkol kay Kristo. Then pangatlo pong fear not doon po sa Luke chapter 12, fear not about the needs on this world. And ito po yung bibigyan pansin po natin doon po sa atin pong magiging mga puntos para po sa Luke chapter 12 verse 32 to 34. Verse 20, bigyan pansin po natin yung nakasaad sa verse 22 to 34.
Nanalig sa Diyos, sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa, fear not, tungkol sa inyong buhay, fear not about your life, sa inyong kakainin, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, wala rin silang imbakan o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyong nakapagdadagdag ng kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kalit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na parang bulaklak sa parang, kung paano sila lumalago, hindi sila nagtatrabaho, ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamtan ng Diyos ang mga damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya't huwag kayong mabalisa na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Marami po sa atin ay favorite verse to. Lucas chapter 12 verse 30. 30. Ang mga bagay na ito ang pinagkakabalahan ng mga taong hindi nananalig sa Diyos. Alam ng inyo na kailangan niyan at ang lahat ng iyan. Subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Muli, ito po yung pangatlong fear not doon po sa Luke chapter 12. Fear not about the needs of this world. At after po ng verse 31, doon po pumapasok yung ating teksto ngayong gabi. Verse 32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Napakasimple po ng pahayag na yan, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Ano po ba yung katayuan ng mga Hudyo? Sila po ay hirap, sila po ay isang kahigisan tuka, let's say. Sila po ay napibighati. Meron po silang takot, and then biglang sasabihin ng Panginoong Yesus, huwag kayong matakot. There should be a substance doon sa kanyang statement, don't be afraid. At ito po yung substance na yon. Sabi po dito, do not be afraid, little flock. Why? Because for your Father has been pleased to give you the kingdom. Again, God is with us. And this God is our shepherd. Kasi sabi doon, huwag kayong matakot, munting kawan, little flock. God is our shepherd. And this shepherd is with us. For your Father, therefore God is our Father. And this Father is with us. And then has been pleased to give you the kingdom. This Father has a kingdom, so therefore siya ay isang hari. At ang haring ito is with us. And isa pa po, because it is pleasing for Him to give us the kingdom. Sapagkat ito yung puso ng Diyos. Oo, siya ay shepherd. Oo, siya ay father. Oo, siya ay king. Pero mayroong mga shepherd na nagpapabaya. May mga father na nagpapabaya. Mayroong mga hari na ayaw ibigay sa mga anak ang kanilang trono. Pero ang shepherd, father, and king that we have is it is pleasing for Him to give us the kingdom. Ano po? Nandiyon ang puso ng Panginoon. Yun po ang puso ng ating Diyos. Hindi po siya makasarili. Bagkos ang kasiyahan ng kanyang puso ay ibigay sa atin ng kaharian. Then we have also yung pong ating verse 33 to 34. Sabi po sa verse 33, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Hindi po tayo magtuturo tungkol sa prosperity gospel. Kasi yung mga tao pong ito, lagi po nilang ginagamit yung verse 33 na yan. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at ipamahagi sa mga dukha
ang pinagbilhan. Kasi daw, kapag ginawa mo yun, magkakamal ka ng pagpapala. Hindi lamang sa lupa, kundi maging sa langit. Yun po ba talaga ang esensya? Yun po ba talaga ang punto ng verse 33? Let me say, hindi po. Sapagkat itong verse 33, 34, ay conclusion lamang doon sa naunang parabola na ibinahagi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Yung pong parabola na nasa saad sa Lucas chapter 12, verse 13 to 21. Let's see po, tignan po natin, ipagkumparahin po natin yung dalawang ito. Makikita po natin kung bakit sila ay magkaugnay. Verse 13, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ng aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom at tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, sabi po dito, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ito po yung parabola. Pagkatapos nilisin ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukidin. Kaya sinabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mga malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Makikita po natin na ito po yung binibigyang pansin, ito po yung parabola na binibigyang konklusyon ng Panginoong Jesucristo para po sa verse 33. At ang verse 33 ay hindi lamang aral patungkol sa pagbibigay, bagamat ito ay maaaring isa sa magiging bunga ng aral na binibigay ng verse 33. Ano po yung aral na ito? Ang umiwas sa lahat ng anyo ng kasakiman. Yun po yung binibigyang pansin ng Panginoong Jesucristo. Ang pag-iwas sa lahat ng anyo ng kasakiman. Kung ating pong naunawaan yung Lucas chapter 12, ano po ba yung pinaka-angkla o pinaka-introduction ng Panginoon? Sabi po niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga pampaalsa ng mga Pariseyo. At ano yung pampaalsa na yun? Yun po ay ang kanilang pagkukunwari. Again, binasa po natin kanina sa verse chapter 11 kung paano tinulagsan ng Panginoong Jesucristo ang mga Pariseyo. Bakit? Sapagkat sila sabi ng Panginoong Jesucristo ay mga sakim at masasama. Patuloy at patuloy pong pinapaalala, pinag-iingat ng Panginoong Jesucristo ang mga alagad na mag-ingat sa lahat ng anyo ng kasamaan, kasakiman, tulad ng ginagawa ng mga ilang Pariseyo ng mga panahon na iyon. Ano po? And ano po ba yung tinutukoy natin dito na kayamanan na hindi naluluma, kayamanan na hindi nasisira, kayamanang hindi nananakaw, kayamanang hindi nawawala ng halaga. Ano po? Bigyan pansin po natin yung nakasaad sa 1 Peter chapter 1 verse 4. At ito po yung malinaw na kasagutan. Ano po ba yung treasure na hindi nagwe-wear out, treasure na hindi nag-fail, treasure na hindi nananakaw, treasure na hindi nasisira? Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 4, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng ano? Magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Again, chapter 1, verse 4 ng 1 Peter. Ano po yung kayamanan tinutukoy ng Panginoong Jesucristo? Kaligtasan. Kaligtasan na ating makakamit sa paanong paraan? Verse 3, sapagkat ang Diyos ay nahabag, at dahil sa habag na ito, tayo ay naging karapat-dapat, at nagkaroon ng panibagong buhay sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Then verse 34, for where your treasure is, there your heart will be also. Simply to say,
kung kung nasaan ang ating kayamanan, nandoon din yung ating puso. At ano po ba yung lengguwahe na ito? Ano pong ibig sabihin ng puso para sa konteksto ng verse 34? Yun po ay simply nagpapakahulugan ng kaligayahan, joy. Kung nasaan ang inyong kayamanan, nandoon ang inyong kaligayahan. At kung ang kaligayahan po natin ay nasa mundong ito, meron po tayong suliranin. Pero meron po tayong dapat na gawin, mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. At yun po ay ang siyang magsisilbi nating kaligayahan. First, anong verse yan? Set your heart on things above. Set your eyes on things above. Pahalagahan natin ang mga bagay na nasa kalangitan. At yun po yung encouragement ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Bilang aplikasyon po ng ating pagtunghay sa aklat po ng Lucas chapter 12 verse 32 to 34. First, do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it, for the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them. But seek His kingdom, and things will be given to you as well. Hindi ibig sabihin ng seek ay literal mong makikita sa mundong ito. But instead, it is simply to mean prioritize His kingdom. Hindi po sinasabi ng Panginoong Jesucristo na hindi mahalaga ang pagkain, hindi mahalaga ang tubig, hindi mahalaga ang bahay o ang kasuotan. Hindi po sinasabi ng Panginoon yon. But instead, ang sinasabi ng Panginoon, higit sa mga bagay na ito, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Secondly, be involved in the ministry of God for the advancement of His word and His kingdom. Then lastly, fear not, for God is with us. Kung meron po tayong kapatid na kasama ngayong gabi, na meron pong kabigatan, ilapit mo ito sa Panginoon. Ang ating kabigatan ay isa sa mga paraan ng Diyos upang ipakita ang ating kahinaan. Ngunit sa kabilang banda ay pagpapakita rin ng kanyang kapangyarihan. Ngayong gabi, mga kapatid, tumatawag ang Panginoon, aming dalangin, tumugon tayo sa kanyang tawag. Maluwalhati po naman ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Muli magandang gabi po sa bawat isa. Kung kasama si Jesus ako'y ligtas, lalo na't siya ang patnubay sa landas. Ngunit lungkot at dusay dadanasin, kung si Jesucristo'y di ko kapili. Kahit na nasaan, di mangangamba, dahil si Jesus lagi kong kasama. Magtaksil man ang tanang sinisinta, si Jesus pa rin ang laging kasama. Ang landas may maburol, mahilahil, kung kasama si Jesus may awitin. Kahit na nasaan, di mangangamba, dahil si Jesus lagi kong kasama. JJ, pray po. Tayo pong manalangin. Panginoon, sa po lahat ng kapurihan at pasalamat pagsamba. Ama, muli maraming salamat sa kahayagan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa kaunawaan na kami ay iyong kawan. Ikaw ang siyang tumawag sa amin at kami po ay hindi mo pababayaan. Ikaw po ay kasama namin sa anumang sitwasyon ng aming buhay, sa kagalakan, sa kalungkutan. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagsama. Aming pong dalangin, patuloy po namin may sa buhay ang bawat aral namin naririnig. At sa mga ito, Panginoon, ikaw po ang siyang mataas sa amin pong mga pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Kuya John Jeff,
sa mensahe ng Panginoon sa gabi ito. Dalangin po natin ang bawat isa na nakarinig ay patuloy na nahamon at masumpungan na may katapatang ibinamamahagi ang mabuting balita na ating napakinggan. Kung may nagnanais po na magpasalamat, mangyari po na mag-raise hand, mag-unmute o kaya ay mag-message sa ating chat box at atin po babasahin. Kung wala pa po, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa gawain ito. Salamat po sa ating mga kapatid, kay Kuya Johnny, kay Pia, kay Ashley, kay Kuya John Jeff, sa ating C4M3. At sa bawat isa, nakabahagi po ngayon sa ating Google Meet, maging sa nanonood sa ating Facebook Live. Yan, kung wala na po, tayo po ay mag-open cam para po sa ating picture taking. At kung kayo po ay hindi busy at pwede pa pong magpaiwan ng konti pang panahon, mangyari po na kayo po ay mag-join sa ating breakout sessions. Okay, tingnan po natin ang bawat isa, naka-open cam na. Bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po. God bless po sa inyo. Ako na pin.